We are called to love others. So, hindi tayo pwedeng mamili kung sino yung pwede nating mahalin. Minsan kasi, kung sino lang yung mga kasundo natin, kaparehas natin ng ugali, yun lang yung mga gusto nating mahalin eh. So, pero si Lord, hindi niya sinabi doon na love others as you like them, as you like their character. Walang option, hindi siya optional. So we don't get to choose whether or not to love people. God commands us to love people. And so we love others because of God's love. So our love for others ay galing po sa pag-ibig ng Diyos at kung paano niya tayo nilikha. And also, ito rin yung utos sa atin ng Panginoon. So nagagawa nating magmahal dahil una tayong minahal ng ating Panginoon. And alam ko po, alam na natin ito eh. Because the command for others, ito po yung isa sa mga, or ito yung most basic or straightforward command sa Bible. Napakasimple at napakaklaro yung utos ng Panginoon. And it is part of the great commandment that Jesus gives us in Matthew 22. Okay, so dahil wala pang PowerPoint. Okay, basahin po natin sa Matthew 22, verse 37 to 40. Matthew 22, verse 37 to 40. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Sabi po dito, and he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like this. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets." So we will focus po dun sa second commandment na nabanggit. You shall love your neighbor as yourself. Okay. So dito po sa verse na to, dun sa verse 40, sinabi po dun, on these two commandments depend all the law and the prophets. So when Jesus mentions yung law and prophets, tinutukoy niya po dito yung buong Old Testament. So he is saying that the entire Old Testament depends on the commands to love God and love people. So kung maalala niyo po yung 10 Commandments, no, dun sa 10 Commandments po na yun, so parang kapag isa-summarize natin siya, mahahati siya sa dalawang utos. So yung una is to love God, and the second part is to love other people. So, and even si Pablo po, si Apostle Paul, tinuruan din niya tayo dito sa Romans chapter 13. Basahin ko na lang din po. Romans chapter 13 verse 8 hanggang 10. Sabi po dito, "Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word, you shall love your neighbor as yourself. So love does no wrong to a neighbor, therefore, love is the fulfilling of the law." So yun sinabi rin ni Apostle Paul na, you shall love your neighbor as yourself. So when it comes to our relationship sa ibang tao, if you want a summary statement for all of those commands, ayun nga po, no, nabanggit doon, love your neighbor as yourself. And even si Moses, sa Leviticus 19 verse 18, nabanggit niya rin po ito. Sabi doon, "You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself." So sa Bible po, no, ilang beses na paulit-ulit na sinabi from Moses, si Apostle Paul, and even Jesus, yun din po yung tinuturo niya sa atin. And also, sa 1 John, ito rin po yung sinasabi sa atin ni John. So dito po tayo magfo-focus. Sa 1 John chapter 3, sabi po dito, we love because 1 John 4 verse 19 says, we love because He first loved us. Narinig na po natin to, no? We love because God first loved us. Sabi po dito, magagawa nating magmahal ng ibang tao because God first loved us. So when it comes to our love for others, magagawa nga po natin ito dahil the Lord gave us the power and the pattern to love others. So, our love for others is because of God's love for us. And that means that we need to know the nature of that
because. So, di ba sabi doon, we love because God first loved us. So, kailangan po nating matutunan or malaman yung nature nung because na yun, nung dahilan kung bakit tayo magmamahal ng iba. So, kailangan natin ng tulong when it comes to loving others. So, kayo ba, nadadalian ba kayo magmahal ng iba? I mean, yung magmahal ng ibang tao. Di ba ang hirap po na, lalo na kapag may mga tao na hindi nga natin kasundo, lalo na, halimbawa, we encounter people every day. Ang dami po nating mga taong nakakasalamuha sa labas, sa kapitbahay, sa trabaho, sa mga kaklase. Hindi lahat ng tao ay nakakasundo po natin. So, ang hirap ng utos ng Panginoon. Lord, paano magmamahal ng iba? Ito si ganito. Bakit siya ganyan? Bakit siya ganito? Ang hirap. So, challenge siya sa atin bilang mga Kristiyano kung paano natin na-express yung love na naranasan natin mula sa Panginoon, paano natin siya ibabahagi sa iba. So, kailangan po natin ng tulong kung paano po tayo magmamahal sa iba. So, and today, I want us to see two truths about the connection between God's love for us and our love for others. So, God loves for us, give us the power and the pattern to love others. So, ito po yung titingnan natin ngayong hapon. Dalawang katotohanan or dalawang bagay na tuturo sa atin ng Panginoon ngayong hapon, that yung pagmamahal ng Panginoon, it gives us the power and the pattern, yung kapangyarihan at yung gabay ng Panginoon kung paano po natin magagawang magmahal ng ibang tao. So, una, let us talk about power first. So, yun, no? God's love for us gives us the power to love others. At ito pong kapangyarihan na to, it comes into us and it changes us. Yung pag-ibig ng Panginoon na naranasan natin, no, ito po ang bumabago sa atin bilang mga Kristiyano. At and it's absolutely essential. Kailangan natin itong kapangyarihan na to na mula sa Panginoon na makapagmahal ng iba. Kasi kung dahil hindi tayo perpekto, hindi natin magagawang mag-express ng love sa ibang tao or mag-care sa ibang tao kung wala ang tulong mula sa Panginoon. We cannot truly love others without this power. And ito po yung naging problema ng mga Israelita nung panahon po nila sa Old Testament. So yung mga Israelites po noon, meron silang mga rules. Mayroong mga step-by-step guide na binigay sa kanilang Panginoon on how to love other people. So makikita po natin isang halimbawa nun sa Deuteronomy chapter 22. Deuteronomy chapter 22. Sige po, punta po tayo sa Deuteronomy chapter 22. Okay. Deuteronomy chapter 22. So yun, tapos kung mapapansin nyo po sa ating mga Bible, di ba po pag sa umpisa ng mga passage, merong mga title. May title na nilalagay sa sa umpisa ng passages. So dito sa Deuteronomy 22, sa English translation, ang title po niyan ay Various Laws. Various Laws. So ibig sabihin, wala siyang specific na category or very parang random or halo-halo yung mga laws na nandun. So various. So for example, okay, tingnan po natin yung Deuteronomy 22 verse 1. Sabi po doon, "You shall not see your brother's ox or his sheep going astray and ignore them. You shall take them back to your brother." So, parang sinasabi lang po dito na kung makita mo yung ox or yung sheep ng iyong kapatid or ng kapitbahay mo, huwag mo i-ignore. Minsan kasi pag nakita na natin na, nakawala yung aso ng kapitbahay mo, di ba? Alam mo na yung aso na yun ay pagmamayari nitong kapitbahay mo. So anong gagawin mo? Ignore mo ba? Hahayaan mo lang yung aso na alam mong pwedeng masagasaan sa labas or mawala, di ba? So, ang sinasabi po dito, ang tinuturo dito na dapat ibalik mo or isoli mo. Dahil nakita mo na, i-ignore mo pa ba? Hayaan mo na yung aso na yan. So as followers of God, anong tama natin gawin? Siyempre dapat, di ba, tulungan natin, ibalik natin yung kasi alam mong maghahanap din mamaya yung kapitbahay mo na nawawala niyang aso. So parang ganun yung sinasabi dun sa verse 1. And sa verse 8 din, tingnan din po natin doon. May isang example din po dito. Sabi doon, "When you build a new house, you shall make a parapet for your roof, that you may not bring the guilt of blood upon your house if anyone should fall from it.
Or for example po na kung mag-build kayo ng bahay, papagawa kayo ng bahay, and meron mga taong tumutulong sa iyo para gumawa ng bahay. Di ba pag dapat naglalagay kayo ng railings around nung sa bubong. So pag merong gumagawa, kung malalaglag man sila, merong sasalo or para maiwasan na may maaksidente, di ba pag nagpapatayo tayo ng bahay, may mga construction, merong mga may pangsalo or merong mga scaffolding ba tawag doon na guide para hindi kung malalaglag man, maiwasan yung malalang aksidente. So yun, no, sa Deuteronomy 22, merong mga mga utos, mga step by step how to do this, paano magmalasakit sa ibang tao, paano tulungan itong mga tao na to. So, yun nga, most of the laws are just practical advice on how to love your neighbor. So the laws commands us to think about other people besides yourself, and Israel had the how-tos, but they did not have the heart. So, ang galing po na step by step na binibigay sa kanila ng Panginoon na yun kung paano gagawin to, paano bang malasakit sa ibang tao. Pero, yung mga Israelita nung panahon na yon, they did not have the heart. Although, meron na yung mga commands, pero hindi pa rin nasusunod. Kaya sa Deuteronomy chapter 30, kung uusog pa po tayo, sinabi po ni Moses doon, "And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live." So this is the promise of what we call the new covenant. God is going to give His people a new heart with a new power dahil hindi po natin kayang totoong magmahal kung wala po yung kapangyarihan mula sa Panginoon. And now we know na binigyan po tayo ng Diyos ng power to love others. So paano po natin ito i-express or i-apply? Dahil nga po sa mundo natin ngayon, napakadali na rin sabihin yung salitang I love you or I love this, pero walang tawag po dito, walang deep na meaning dahil nga parang ang dali na lang niyang sabihin. Minsan wala na siyang hindi na sincere. Hindi na, sinasabi na lang natin pero wala ng action. So, ang dali lang parang sabihin, I love this cellphone, I love this bag, I love this friend, I love this, yung mga ganon. So, ang dali na lang sabihin kahit sa social media, parang ang dali na lang i-type or i-post na mahal ko to or mahal ko tong bagay na to, ganyan. So, kung satisfied or pabor sa atin yung mga sitwasyon or gusto natin yung tao, at kumbaga nagkakasundo or gusto natin in favor sa atin yung mga nangyayari sa bagay, ang daling sabihin na mahal natin yung bagay na yon or mahal natin yung tao na yon. So sometimes saying I love you sa ibang tao doesn't really mean that you do. Ganun po ba tayo? Sinasabi na lang ba natin yon for the sake na nasabi na lang natin? Sa parents, 'di ba, sa mga kapatid, sa mga kamag-anak, ganun. Sinasabi na lang ba natin yon for the sake na nasabi lang natin, but hindi po ba talaga natin siya minimin? So saying these words doesn't guarantee that you really do. Or just doing something right doesn't always mean you're doing it right. Or something na minsan meron kang ginagawa na akala mo tama, pero doing that, it doesn't mean that it is always right. So magbibigay na lang po ako ng isang situation para mas lalo po natin siyang maunawaan. Halimbawa po, magkukwento muna ako. Halimbawa, merong isang asawang lalaki na gusto niyang laging makapagsabi ng words of affirmation or encouragement sa asawa niya. So itong husband, lagi siyang magsasabi ng, ang ganda mo, I love you, ang sipag mo, ganyan-ganyan. So, any words of affirmation, ganyan. So, siguro, yun yung love language ng asawa niyang babae. So, lagi niyang ina-encourage or ina-affirm yung asawa niya everyday. Then, itong si husband, may na-discover siya na isang bagong productivity app. So, itong productivity app, yung parang pwede kang mag-set ng daily reminders or para siyang Google Task, kung sino yung gumagamit nun. Set ka doon, maglalagay ka ng mga task mo every day. Ayan, isi-set mo yung mga daily reminders kung ano yung mga gusto mong
ma-accomplish sa isang araw, ano yung mga task mo. So itong si husband, na-discover niya itong app na to, na pwede ka ngang mag-set ng daily reminders para sa mga task niya everyday. Tapos kapag na-complete na yung task na yun, sinaswipe lang yun or kino-cross out para ito, tapos ko na to, ito, tapos na, okay na yan. So si husband, naisip niya na isama doon sa daily reminder yung sasabi niya ng words of affirmation doon sa wife niya para hindi niya nga makalimutan. Kasi minsan, di ba, makakalimutan niya. Ang goal niya nga is everyday niyang masabi doon sa wife niya yung mga encouragement. And dumaan yung isang linggo na, yun, nagagawa niya. Parang, Monday, ang ganda mo. Tuesday, ito. So, for the whole week, na-accomplish ni husband yung task na yun. Pero after that week, nagagawa pa rin niya, pero hanggang sa lumipas yung ilang araw, kapag matutulog na siya, magno-notify sa phone niya yung mga bagay na hindi niya nagawa. So, di ba, bago matulog, ipapaalala sa kanya ng app na, ito, hindi mo to nagawa, hindi mo to nagawa. So, isa dun sa mga hindi niya nagawa is yung pagsasabi ng words of affirmation dun sa wife niya. So, hindi niya nasabi. So, bago matulog, dun niya na lang siya nagagawa. So, every night, gano'n na yung naging routine. Every night na lang niyang sinasabi yung mga words of affirmation niya sa kanyang asawa. So, etong si wife, nagtanong na siya. Sabi ng wife niya, bakit lagi mong sinasabi that I am a good friend bago tayo matulog? Bakit parang naging nangyari na every night, pare-parehas na lang yung sinasabi niya sa asawa niya? So, what can we learn from this story? Kasi si husband, totoo naman po, no? Tama naman, maganda naman yung ginagawa niya na nagsasabi siya ng words of affirmation every day. Yun naman yung parang, maganda naman yun na nagsasabi siya ng ganon. And honest enough din pala si husband na sinabi niya, ang sagot niya dun sa wife niya pala, he is trying to swipe off yung mga tasks. So, he's trying to complete yung mga tasks niya every day, kaya niya every night na lang siyang nagsasabi ng mga words of affirmation na yun sa kanyang asawa. So what can we learn from this story? God's calling on us to love others means more than checking a box. So yung pagtawag sa atin ng Panginoon para magmahal ng iba, hindi lang siya yung para lang, yung ma-check lang natin yung task, na, okay na to, nasabihan ko na si ganito, or nakapag-serve na ako kay ganito, okay na, check. It is much deeper than that. So, merong mas malalim pa yung pagmamahal na sinasabi dito ng Panginoon. So, before our love can truly extend to someone else, it must flow from a personal heart response to the love that God has for us. So, lahat po tayo, naranasan natin, nalaman natin yung pag-ibig ng Panginoon para sa atin, na binigay niya ang ating Panginoong Jesus. And now, how can we express that to other people? So, before our love can truly extend, kailangan, meron po tayong personal nating naranasan ito mula sa Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon. Yes, you can try to skip to love others, and you might be able to do a few loving things. Pero kung totoo, yung real and abiding and sustainable love, that kind of power is needed, yung power mula sa Panginoon, ay kailangan po natin para magawa po nating tunay na makapagmahal ng iba. So, kaya kung yung pumipigil sa'yo na magkaroon ng maayos na relasyon sa ibang tao, ay reflection ng hindi natin pagkakaunawa sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. So kung hindi natin naiintindihan or hindi natin nauunawaan yung pag-ibig sa atin ng Panginoon, we cannot love other people. Hindi po natin magagawang magmahal ng ibang tao. So John says that our love for one another in the church or our lack of love is saying something about us. Sinabi po sa 1 John 3 verse 10, sabi po dito, basahin ko lang po. By this, it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. So, ayun po, no, kung paano natin our attitude or our posture towards our brothers and sisters in Christ that is not loving, is not of God. Hindi siya sa Panginoon. So, kung patuloy siyang ganon na parang
hindi mo nagagawang magmalasakit or magmahal ng ibang tao, maging warning siya sa atin. It should be a warning to our souls. Kung patuloy na ganon, yung buhay natin, we need to understand more of God's love for us. We need to repent, kapatid, kapag ganon, no, na hindi pala, na selfish pa din. Na kahit alam mo na, narinig mo na yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon, naranasan mo na, pero patuloy ka pa rin nabubuhay na walang pagmamalasakit sa iba, walang concern, walang care sa iba, we need to repent. We need to ask for forgiveness to God. And we need to understand more of God's love for us. Kailangan nating patuloy na maunawaan at maintindihan ang pag-ibig ng Panginoon. That God's love is so deep, napakalawak, napakalalim ng pag-ibig ng Panginoon. O nga po, no, hindi natin siya masusukat yung pag-ibig ng Panginoon, hindi madaling maunawaan kasi napakalawak, napakalalim ng pag-ibig ng Panginoon, gaya ng sinabi sa Ephesians 3 verse 18, "And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is." So yung pagkakaunawa po natin sa Panginoon, at sa pag-ibig ng Panginoon, ay parang kung yung pag-ibig ng Diyos ay endless ocean or malawak na karagatan, nasa pampang lang po tayo. Ganon kalawak yung pag-ibig po ng Panginoon sa atin na hindi natin siya fully maunawaan or maunawaan. So, ang pag-ibig ng Diyos, yun nga po, ay merong vast dimensions that we have yet to understand. So, we need to swim in the ocean of God's love, or we need to drink from the fountain of God's love. Nang sa gayon, mas lalo po nating maunawaan ang pag-ibig ng ating Diyos. Nang magawa po natin ma-express or mag-flow po sa atin yung pag-ibig ng Diyos para sa ibang tao. So God's love gives us the power to love others. So if you want to love others better, know the love of God more. And how are we going to love God, to know the love of God? Patuloy po tayo magbasa ng ating Bible, patuloy po tayo mag-pray, patuloy na mag-devotion, makipag-usap sa Panginoon at unawain ang salita ng Panginoon through reading His words. And if you want to be poured out in love for others, if you want to live faithfully like God has called us to live, ask God to show you more of His love. Patuloy po nating i-ask ang Panginoon na patuloy niya iparanas sa atin ang kanyang pag-ibig at maunawaan po natin ang kanyang pag-ibig. So, ayun po, no, God's love gives us the power to love others. Yun po yung sa power. So, number 2, ayan, ang bilis ko lang pala. Number 2, nasa last na tayo agad. So, number 2, God's love gives us the pattern to love others. So, yun po, no, una power, ngayon naman, binigyan tayo ng guide ng Panginoon on how to love other people. So, tingnan po natin sa 1 John chapter 3, verse 16, sinabi po dito, "By this, we know love, that Jesus, laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers." So Jesus laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. So yun po, no, ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin, and tayo din ay we should lay down our lives for our brothers and sisters. So God give us the power to love, and He also give us the pattern. So yun po, no, sabi doon, we ought to love like Jesus. We ought to lay down our lives for our brothers. And this is something that Jesus Himself told us. So sa John chapter 13:34, sinabi po doon ni Jesus, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also are to love one another." Kaya po ba natin yun? No, kung paano pinakita ng Panginoong Hesus, kung paano magmahal sa ibang tao nung nabubuhay siya dito sa lupa, kung paano siya nag-serve sa ibang tao, kaya po ba natin gawin yun? I believe kaya natin because God gave us the power to love others. And ngayon, we need to follow yung pattern na pinakita sa atin ng Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa. So, ayun po, no? And if we're following Jesus, if we love like how Jesus loved, it means something. It looks, and I think
we can at least see three ways here. So, dun sa pattern na yon na tinutukoy dito, may makikita tayong tatlong bagay kung paano magmahal katulad ng pagmamahal na ginawa ng Panginoong Yesus. So, loving in the pattern of Jesus means, first, our love for others will bring resentment. Ano ba yan? Nagmamahal na nga ako sa iba, tapos merong resentment, may hate, merong dissatisfaction, merong displeasure. Mararanasan po natin yun, no? Katulad nung naranasan ng Panginoong Yesus. Pinakita lang naman ng Panginoong Yesus kung paano magmahal, kung paano tayo mahalin. Pero, dun sa kwento ng Panginoon, no, hindi lahat ay na-please or hindi lahat nagustuhan yung the way that Jesus loved other people. So, merong hate, merong resentment. Pero bakit ganon? So, because love in the pattern of Jesus is always congruent with truth. Palaging naka-align sa katotohanan, nakabase sa katotohanan, ang pagmamahal ay tinuturo sa atin ng Panginoong Yesus. So, everything that Jesus did, He did it out of love, and people hated Him. So, kasi dahil dahil nakabase sa katotohanan ng pag-ibig ng Panginoong Yesus, hindi lahat tinanggap yung pag-ibig na ino-offer ng Panginoon, na to the point nga na siya ay kinutya at ipinako sa krus. So we should not expect anything different. We should not expect anything different, and Jesus told us not to. Sinabi rin ito ng Panginoon sa John 15, verse 18 to 21. Hayaan niyo pong basahin ko to, na sinabi rin sa atin ng Panginoon na yes, hindi lahat ng tao ay mapiplease natin, hindi lahat ay mauunawaan kung paano nagmamahal ang Panginoong Yesus. So John 15, verse 18 to 21. John 15. Okay, John 15, verse 18 to 21. If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep you. So yun ang sinabi ng Panginoon, if the world hates you, you know na that Jesus experienced that hate firsthand. Naranasan ng Panginoon na kinutya or hindi nagustuhan ng ibang tao. And because we are not of this world, hindi tayo taga rito, but pinili tayo ng Panginoon to be citizens of heaven, therefore, the world also will hate us. So, kahit na magmamahal ka ng ibang tao, hindi lahat tatanggapin yung pagmamahal na ino-offer mo na galing sa Panginoon. Some will hate you, some will persecute you, but God give us the power to love others. So second, loving in the pattern of Jesus means our love for others actually makes a difference. So we are difference makers. Merong magagawa na pagbabago kapag nagmamahal tayo, tunay na magmamahal sa iba. So, in verse 18 ng, 1 John chapter 3, verse 18, sinabi po doon, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So, it's one thing to talk about love, and then it's another thing to actually love. So, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So, ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita, pero may action. Meron pong action. So, ayun po, no, na kailangan merong pagkilos, merong pag-express, meron tayong paglilingkod sa ibang tao na pinakita rin ng ating Panginoong Yesus. So, loving others in the Jesus way is action. We're talking about deeds, and yun po yung naging buhay ng Panginoong Yesus habang nandirito siya sa lupa. 1 Corinthians 16 verse 14 says that let all that you do be done in love. It means na lahat ng ginagawa natin may pagmamahal at ang ating pagmamahal ay may paggawa. Tama po, no, na dapat ang ating pagmamahal ay hindi lang sinasabi kasi
Madali nga lang siyang sabihin, pero meron ding actions. So if we will love others in Jesus' way, it means merong mga pagbabago tayong magagawa. We will be difference makers. So this is the last one. Ayan, ang bilis ko lang. So last one, our love for others is sacrificial in nature. In verse 16, sabi po doon, by this we know love, that He laid down His life for us. Jesus laying down His life is equated with love, and that's how we recognize love. It's sacrificial. Sacrificial. Kaya ba natin yon magsakripisyo to show others yung love ng Panginoon? And also John 15:13 says, greater love has no one than this, that someone lay down his life for those he loves. So loving others in the pattern of Jesus or in Jesus' way means sacrificial love. Na ang Panginoong Hesus, kailangan niyang mamatay. Kailangan niyang saluhin lahat ng mga kasalanan natin because He loved us. He loves us. Ganun po yung pagmamahal ng Panginoon na pinakita niya sa atin. Ganun yung minodelo ng Panginoon. And tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, kaya po ba natin yun? Kaya ba natin magsakripisyo? Na minsan nga, sa maliliit na bagay lang no, na pagtulong or even yung pag-share ng mas malaking portion ng pagkain sa ibang tao, kaya ba natin gawin yon na hindi maging selfish, kundi maging selfless? Dahil ganun ang Panginoong Hesus, ganun yung pinakita niya sa atin na pagmamahal. So God is calling us to love other people. God commands us, inutusan tayo ng Panginoon to love other people. Hindi siya optional, hindi siya kung kailan mo lang gusto, hindi siya kung sino lang yung mga taong gusto mong mahalin, pero lahat ng tao ay tinawag tayo ng Panginoon para po mahalin natin sila. So sacrificial love means caring for others kahit na it will cost you something, kahit na hindi magiging komportable sa'yo. Because sacrifice ay opposite ng comfort. So pag nagsasakripisyo ka, 'di ba, meron kang mararanasan na discomfort, hindi komportable sa iyo kasi sakripisyo nga. Meron kang sinasakripisyo na bagay. So ganoon din sa Panginoon, He sacrificed His life for us. Hindi naging madali ang buhay ng Panginoon sa lupa just to tell or proclaim yung pagmamahal ng Panginoon, pakita yung pagmamahal niya sa atin by saving us or sa pagsalo ng mga kasalanan natin. Hindi naging madali ang buhay ng Panginoon. He sacrificed. So tayo bilang mga Kristiyano, kaya ba natin na gawin din yun? Can we sacrifice just to show yung ating love para sa iba? So may iwan po ako sa inyong tanong na pwede nyo pong sagutin by yourself or maging reflection po natin ngayong hapon. Do I really love others at a felt cost to myself? Nagmamahal ba talaga ako sa ibang tao? Or na kahit na merong discomfort or kahit na merong cost na kapalit, na kahit hindi komportable, kaya ko bang magmahal ng ibang tao? Kaya ko bang magmalasakit sa ibang tao, sa mga kapatid, or sa mga taong nakakasalumuhan natin araw-araw? Can I express God's love? Kung ano yung naranasan mo, kapatid, or naranasan natin na pag-ibig mula sa Panginoon, can we extend that to other people? Maraming mga tao sa paligid natin na nangangailangan ng pagmamahal. And especially yung love na nanggagaling sa Panginoon. Are we ready? Are we handa ba tayo na ipakita yung pagmamahal na yun para sa ibang tao? Napakaraming tao na nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. And we are called to love other people. We are commanded by God to love them. So, sa ating pong pagtatapos, can I invite everyone na tayo po'y tumayo? Amen. So, sacrificial love is not comfortable. Hindi magiging komportable ang pagsasakripisyo, sacrificial love. Dahil sa mundo po na kinabibilangan natin,
We live in a culture that measures success by comfort. Laging comfort yung inuuna. It always been about comfort. We love comfort. Amen ba? Gustong-gusto natin yun yung komportable tayo, komportableng higaan, komportableng bahay, komportableng trabaho, magandang grades, maayos na negosyo. Gustong-gusto po natin yung comfort kasi sa mundo na kayo nabibilangan natin ngayon, success is equals to comfort. So, sa kabila ba ng ganito na sistema ng mundong ito, can we sacrifice to love others kahit na merong discomfort? So, to choose sacrifice means to choose discomfort. It's going to cost you something. Kaya napakabuti po talaga ng Panginoon sa atin, no, na pinakita niya kung paano tayo magmamahal sa ibang tao. Kasi kung wala tayong guide, kung hindi natin mararanasan yung overflowing love of God, we will not be able to love other people. Hindi po natin magagawa ito. And right now, I want every one of us na isipin niyo yung tao na matagal niya pinagpipray sa Panginoon. Yung mga tao na alam nyo nangangailangan ng pag-ibig ng Panginoon and matagal nyo nang pinagpipray, can we pray for them this afternoon na banggitin nyo yung mga pangalan ng mga tao na yon and ipag-pray nyo sila. Let us commit their lives to God and let us ask God for help na ma-share natin yung pag-ibig ng Panginoon para sa kanila, kung ano yung naranasan natin mula sa Diyos. Sige po, panalangin po tayo sa Panginoon. Let us pray for our loved ones, our friends, our neighbors. Yes, Lord.